All right, guys. Good evening, everyone. Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the De La Salle Lady Spikers for sweeping the eliminations with a 14-0 record and jumping straight to the finals, beating the NU Lady Bulldogs in 5 sets. We have Coach Noel Orculio, Shane Reterta, Amy Provido, and Angel Canino. Coach, congratulations. 14-0 in the elimination round, although binigyan kayo ng magandang laban ng NU, talagang git-gitan ng gandulo. What can you say about this team na nung fourth set, hindi sila bumitaw, and lalo na dito sa fifth set, talagang walang gustong magpabitaw. What can you say? First of all, maraming salamat. At least, nakuha namin, nasweep namin. Then, yung sabi mo nga, yung nangyari nung fourth set, siguro talagang ginusto ng mga bata na manalo. Ever since, lamang yung yung NU nung fourth set talaga lang kinapitan. Baga, yung puso nandoon, talagang gusto talaga nilang manalo. So, sa nangyari ngayon, medyo talagang, sabi nga namin sa mga bata, talagang mahirap itong pagdadaanan natin yung sweep. Kailangan lang talaga nating magtiyaga. Tiyagain lang natin bawat puntos, wag tayong maiinip. Gawin lang natin kung ano yung sistema na tinetraining natin. At least kahit papano nung fifth set, kinapitan pa rin. Hindi pa rin bumitaw. Talagang yung puso nandoon. Thank you so much to Amy. 10 attacks, 5 blocks, 3 digs. So, it was a tough win. Pero in the end, kayo nanalo. So, what can you say na yung nga, is this gonna be a good gauge going to the finals to mga ganitong laban? Your thoughts? Yun nga, hindi naging madali yung laban namin. Pero, yun, nakita din na pinusuan talaga ng team na walang tumigil hanggang dulo. So, alam namin na magiging mahirap yung mga susunod pang, yun nga, finals na kami ngayon. So, need pa namin mag-triple effort pa. Kailangan namin silang paghandaan kasi hindi basta-basta kalaban yung NU. So, ayun. To Shane, all-around game, 14 attacks, 4 service aces, 3 blocks, 18 extra receptions, and 15 digs. So, Shane, what a great performance for you tonight. What can you say about this victory? What can you say? Siguro, hindi ko rin po in-expect na ganun yung magiging outcome ng laro ko. And kasi gusto ko din talagang tumulong sa ates. Hindi lang tumulong, parang gusto ko din talaga na isa ako sa nagko-contribute sa team, isa ako sa nasasandalan nila. Ayun po. Angel, you have 15 attacks, 16 extra receptions, and 12 digs. Your thoughts about this win? Siguro talagang eye-opener din siya sa team namin. Despite having this win, talagang kailangan namin i-accept sa bawat isa sa amin na marami kaming lapses as a team. And meron kaming mga taong talagang hinahanap na nawala. Kagaya ko. There were times talaga na nawala talaga ako. So, thankful lang ako kasi andyan yung mga bata, andyan yung mga coaches, and yung team effort na kahit makita mo na medyo nawawala yung bawat isa, yung pagpursige ng bawat isa nandun. And yung mga bata na kahit kakapasok pa lang, makikita mo talaga na willing talaga silang tumulong. And kudos doon sa mga bata talaga, lalo na si Shane, na pinakita niya talaga na yung kaya niya. Which is, ito talaga yung kaya niya. So, eye-opener siya, pero at the same time, happy din kasi ito din talaga yung gusto namin. But, syempre, kailangan pa talaga namin gumising at kailangan pa talaga namin i-work on lahat-lahat at magtiyaga bawat point. Kasi alam namin, every game talaga, lalo na yung matitirang games namin, alam namin na hindi basta-basta mabibigay sa amin yung panalo. So, yun.
the Lady Sparkers will make their 22nd finals appearance. Anyway, okay, the floor is open for questions. Coach, just your reaction dun sa nangyari sa challenge siguro from a coach's perspective. Ano sa tingin mo yung nangyari? And do you think it was, ano yung thought mo dun sa challenge na? Siguro yung nangyari yung breaks na lang talaga eh. So dumating yung breaks, kami yung naging nabigyan ng puntos. So ano na talagang isa't isa na yun eh. Kumbaga sa destiny siguro na yun mapunta sa amin yun. So yun lang, tanggap naman namin, ugly win, a win is a win pa rin. For the players, siguro, even before yung nangyaring challenge na yun, there was also another challenge in the fourth set na kumbaga nagpalit din ng timpla ng momentum. That was yung serve ni Sam, whether it was in or out. Siguro, during that huddle, ano na lang yung mga napag-usapan nyo and paano kayo kumapit nun, especially, yun nga, sobrang lapit na nung NU rin sa panalo at that time. For the seniors na lang. Sinabi ko sa kanila na kahit anong mang result siguro sa challenge na yun, kailangan namin paghirapan. Kasi nalagay na kami sa situation na gano'n, na 24, magiging 24 na po sila nun eh, tas 21 po kami yata. Yan. Nalagay na kami sa sitwasyon na yun. And alam namin na hindi naman kami basta-basta. Basta, niremind ko lang sila na kaya natin pusuan hanggat hindi pa natatapos ng 25. Kasi hindi natatapos ang laro hanggang hindi pa 25 yung kalaban. Ako naman, nasa labas ako ng court nun. So, nagdadasal din talaga ako. And siguro, dun sa challenge na yun, dun din talaga nag-start yung momentum namin ng set na yun. Coach, babalikan ko na po ulit yung huling challenge question. So, parang ang interpretation po ba sa Lasal, parang kahit 4 touches po yung initial call kay Angel na net touch ni Ara. So, yun po ba yung naging view niyo po? Yes, ano rin eh, kahit sabi mag-4 touch, nauna kasi yung touch net bago mag-4 touch. So, talagang kung ano yung makikita talaga, yun yung unang hahatulan. And to Shane, kanina nung fifth set pa, binabalutan natin left or right mo, pero you still push through the pain, ito, best game so far of your career. Ano lang naging motivation mo pa maglaro ka despite yung medyo iniinda mo? Siguro, yung iniinda ko, oo, masakit po siya, pero mas kailangan po namin na manalo muna. Kailangan po muna namin na matapos yung game ng panalo talaga. And itong nararamdaman ko, pwede pa to after game, pwede pa to bukas, pwede pa to sa ibang araw. So, kung ititigil ko po yung sarili ko na lumabas po, kung hindi ngayon, kailan pa namin magagawa. And para sa sarili ko din po na kaya akong ilaban kung ano man yung nararamdaman ko. Yan po. To Amy, nung down kayo ng 23-21 nung 4th set and 9-7 nung 5th set, ikaw palagi nung step up for Lasal para mabalik yung momentum sa inyo. So, gaano ka lang ka-proud sa sarili mo na as one of the seniors of the team, yun na, na-personify mo yung puso na gusto mong i-instill sa mga bata? Ayun nga, lagi ko sinasabi sa sarili ko na during yung mga tough moments, parang gusto ko, isa ako sa magpakalma sa team, magbigay ng fire. So yun yung lagi kong parang sinasabi sa sarili ko na kalmahan ko lang, kailangan kong tulungan yung team. Coach, bilang huli yung na-sweep eliminations, medyo matagal na nga rin po yung season 76 na yun na hindi po siya nag-end up in a championship. Pero kahit siguro ang dami na po nagbago since then, ano na lang po yung naaalala niyo siguro na parang pinaka-lesson nun para yung sweep ng elimination mag-end up sa championship imbis na mauna Siguro yung nightmare namin noon season 76, talagang ayaw na namin maulit. Siguro itong nangyari ngayon na nag-waiting kami for championship, siguro talagang pagtatrabahuhan namin ng gusto. Baga, yung focus talaga hindi namin naalisin kung ano yung inumpisa namin, kung ano yung goal namin, doon kami
Hindi kami bibitaw bawat isa kung ano yung goal ng coach, kung ano yung goal ng players. Doon kami kung paano namin binuo to, kung paano namin inumpisahan, ganoon din namin tatapusin. For the seniors na lang, ano na lang siguro yung parang pinakamalaking pagbabago sa character ng team this season, especially after yung nangyari ng 87. Ano lang yung parang biggest change in terms of character sa mindset? In terms of character din talaga, yung kumpiyansa siguro ng mga bata na hindi namin kailangan hingin sa kanila. Na willing talaga nila ibigay lahat kasi nandito sila sa team. And knowing as seniors na gusto din nilang mag-contribute at may kumpiyansa sila sa sarili. Ano na kami? May kumpiyansa na kami na kayang lumaban. And siguro talaga mapagkakatiwalaan yung bawat isa ngayong season na to. And yung hinihingi ni coach na puso, na pagiging fighter, I think na-instill ni coach yun sa mga bata. Kaya yun yung malaking pagbabago talaga this season. For me naman siguro yung disiplina. Nakikita sa loob ng court talaga yung disiplina. Malaki yung pinagbago sa bawat isa. So, inside and outside the court, sobrang disiplinado yung lahat. Ready mag-step up yung bawat isa. So, yun talaga yung parang naging malaking factor for us na kung paano namin napanalo yung game ngayon. So, parang nilaban ng lahat, nag-step up yung lahat. And, ayun, hindi kami dapat huminto. We have to keep going till the end. Coach, in the finals na medyo matagal yung magiging break niyo bago yung best of the finals. Paano mo namin make sure sa team na hindi sila magiging complacent, hindi sila magpapahinga masyado para pagdating ng finals, same form kayo? Yun din naman yung sinabi namin sa kanila. Kung ito masusweep natin, kailangan din natin magtrabaho pa, triple effort. Hindi tayo po pwedeng mag-relax dahil na-sweep na natin, magpapa-easy-easy na lang tayo. Kung ano yung training natin na ginagawa, siguro titriplin natin yung effort na gagawin. Lastly to Angel. Angel, yun nga, it's more of, syempre, lahat tayo gusto manalo ng championship. Pero, kasi sa first year mo, rookie MVP ka, are you thinking about itong, syempre, yung MVP award? Or, syempre, we have yung championship, of course. Ano masabi mo? Ako, as senior, mas importante talaga sa akin yung championship. Wala nang iba. I think from the very start talaga, even when I was a rookie, hindi ko priority yung individual awards. Ano lang yun, a blessing lang yun from God na binigay niya sa akin. Na I have to share it to other people. Pero as of now, kung ano man magiging result, happy ako. And happy ako kasi patungo na yung team ko sa finals. And yun lang yung talaga yung focus namin. Congratulations, Coach Noel and the players. See you sa finals! Thank you po!